Pirmahan mo na, Liza. Mahina na ang boses ni Liza. Halos hindi niya na maigalaw ang mga daliri. Nakahiga siya sa malamig na kama ng isang pribadong silid sa ospital habang nakatingin sa lalaki na 10 taon niyang minahal, si Adrian. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinili niyang makasama kahit tutol noon ang sarili niyang pamilya. At ang lalaki na ngayon ay may hawak na dokumentong naglilipat ng halos lahat ng natitira niyang ari-arian sa pangalan nito. Hindi ko na mabasa. Hindi mo naman kailangan basahin. Ako ang asawa mo. Magtiwala ka sa akin. Napangiti ng mapait si Liza. Magtiwala, nakakatawa. Yun din ang salitang sumira sa kanya. May narinig siyang yabag mula sa pinto. Pumasok si Gloria, ang 50 taong gulang na kasambahay ng mga Vergara. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Ang relo nito ay pag-aari ni Liza. Ang kwintas nito ay regalo ni Adrian sa kanya noong 5th anibersaryo nila. At higit sa lahat, lumapit si Gloria kay Adrian at walang pag-aalinlangang hinawakan ang balikat nito na parang asawa. Hindi pa ba pumipirma? Nanlaki ang mga mata ni Liza. Bakit mo suot ang kwintas ko? Nagkatinginan sina Adrian at Gloria. Pagkatapos ay natawa ang babae. Sa ganitong kalagayan mo, Liza, kailangan mo pa ba ng alahas? Nanlamig ang katawan ni Liza. Adrian, hindi siya sinagot ng asawa. Sabihin mong totoo! Adrian! Tumigil ka. May sakit ka na nga lang, gumagawa ka pa ng eksena. Tumulo ang luha ni Liza at sa kanya nakita ang kamay ni Adrian nakapatong sa bewang ni Gloria. Natural, pamilyar. Parang ilang libong beses na nitong ginawa. Gaano na katagal? Walang sumagot sa dalawa. Gaano na katagal? 6 na taon. Parang huminto ang tibok ng puso ni Liza. 6 na taon. 10 taon silang kasal. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng kanilang pagsasama ay kasinungalingan. Bakit? Dahil napakahirap mong mahalin. Iyon ang huling pangungusap na inaasahan niyang marinig mula sa lalaking pinag-alayan niya ng buong buhay. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. At yun ang problema. Palagi mong pinapaalala sa lahat kung gaano kalaki ang sinakripisyo mo. Hindi ko kailanman. Pirmahan mo na lang. Hindi. Nanigas si Adrian. Ano? Sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, may maliit na apoy na bumalik sa mga mata ni Liza. Hindi ako pipirma. Adrian. Lumapit ang lalaki sa kama. At ilang sandali pagkatapos, nag-agaw hininga si Liza. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang lumaban. Ang natatandaan na lamang niya ay ang malamig na kamay ng takot, ang kawalan ng hangin at ang muka ng sariling asawa habang pinipili nitong iligtas ang pera kaysa sa kanya. Bago tuluyang magdilim ang paligid, iisa lamang ang nasa kanyang isipan. Kung bibigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon, hindi na siya magiging tanga. At kung maaari, pakidagdagan na rin ng kahit kaunting talino sa pagpili ng lalaki. Ma'am Liza, napabalik ko siya. Hindi ako pipirma. Napatili ang babae na nasa kanyang tabi. Ma'am! Habol ang hininga ni Liza. Nasa kanyang silid siya. Hindi ospital, walang suwero, walang makina. Hinawakan niya ang kanyang leeg, walang sugat. Tumingin siya sa salamin. Mas bata ang kanyang muka. Agad niyang kinuha ang cellphone. Mayo 17, 2026. Nalaglag ang telepono mula sa kanyang kamay. Ito ang araw
Eksaktong 3 taon bago siya namatay. Buhay ako! Buhay ako! Napaluha siya pagkatapos ay natawa. Buhay ako! Napatakbo siya palabas. Napatakbo palabas ang kasambahay. Sir Adrian, parang may nangyari po kay ma'am! Makalipas ang ilang segundo, pumasok si Adrian. Liza, anong problema mo? Natigilan siya. Naroon ang lalaki. Mas bata, malusog, at buhay. Sa dati niyang buhay, yayakapin niya yon. Ngayon, kinuha niya ang unan. At ibinato. Aray! Isa pa! Ano ba? Liza! Sorry. Muscle memory. Ano? Wala. Huminga ng malalim si Liza. 3 taon. Binigyan siya ng 3 taon. 3 taon para iligtas ang sarili. 3 taon para kunin ang lahat ng ebidensya. At 3 taon para ipatikim sa mga taong pumatay sa kanya ang bunga ng sarili nilang kasakiman. Ngumiti siya kay Adrian. Kinalabutan ang lalaki. Bakit ka ganyan kung ngumiti? Wala, mahal. Sigurado ka? Oo. Iniisip ko lang kung gaano kita kamahal. Napangiti si Adrian. Hindi nito alam ang sumunod na pumasok sa isip ni Liza. Minahal. Past tense. Kinagabihan, muling nakita ni Liza si Gloria. Ma'am, iniluto ko na po ang paborito ni Sir Adrian. Dati, hindi yun pinapansin ni Liza. Ngayon, napansin niya ang lahat. Ang tinginan, ang ngiti, ang kamay ni Gloria na sadyang humahawak sa balikat ni Adrian habang naghahain. At si Doña Carmela na nakangiti pa. Gloria, ikaw talaga ang nakakaalam sa gusto ng anak ko. Talaga po? Napatingin sa kanya ang lahat. Bakit po? Wala. Nakakatuwa lang. Pati yata blood pressure, shoe size at sleeping position ni Adrian. Alam ni Ate Gloria. Nabilaukan si Adrian. Liza? Ano? Compliment kaya yun? Matagal ko na po kasing inalagaan si Sir. Halata naman. Liza? Malamig na sabi ni Doña Carmela. Huwag kang bastos! Ay, hindi po ako bastos, Mommy. Observant lang. Gloria, pwede bang pakikuha ako ng tubig? May tubig pa po kayo. Gusto ko ng bago. Pareho lang naman. Gloria, nagtatanong lang ako dahil curious ako. Ako ba bang amo rito o ikaw? Tahimik ang hapag. Dahan-dahang tumayo si Gloria. Opo, ma'am. Pagkaalis nito ay napangiti si Liza. Unang araw, unang galaw. Hindi niya alam na kinabukasan ay makikilala niya ang lalaking magiging pinakamalaking istorbo sa plano niya at marahil ang pinakamagandang bagay na hindi niya plinano. Pumasok si Liza sa Monteverde Tower, dala ang folder na naglalaman ng mga dokumentong kailangan niya. Kailangan niyang makausap ang CEO, si Enrique Monteverde. Sa dati niyang buhay, hindi niya ito personal na nakilala. Ngunit alam niyang magiging mahalagang tao ito sa isang malaking business transaction ng mga Vergara. At kung tama ang alaala niya, isa ito sa kakaunting negosyanteng hindi kayang bilihin ni Adrian. Mabilis siyang naglakad papunta sa elevator. Wait! Pasara na ang pinto. Tumakbo siya. Sandali! Isang kamay ang pumigil sa elevator. Nabangga siya sa dibdib ng lalaking nasa loob at tumapon ang kanyang kape, diretsyo sa puti nitong polo. Napapikit si Liza. Patay! Excuse me? Dahan-dahan siyang tumingala. Matangkad, matangos ang ilong, malalim ang mga mata at napakagwapo. Pero mukhang kayang magsibak ng empleyado dahil lamang mali ang pagkakatupi ng tissue. Sir, bago po kayo magalit, gusto kong sabihin na aksidente yun. Tiningnan ng lalaki ang polo nito, pagkatapos ay siya.
Aksidente? Opo. Tumakbo ka sa elevator. Opo nga. May hawak kang kape at hindi ka tumitingin. Anong parte roon yung aksidente? Technically, lahat? Tumaas ang isang kilay nito. Anong pangalan mo? Bakit? Anong pangalan mo? Bakit nga? Para malaman ko kung sinong pagbabayarin ko sa dry cleaning. Dry cleaning lang? Akala ko ipapakulong mo ako. Lumabas ang lalaki sa elevator. Sumunod naman si Liza. Sir! Hindi ito huminto. Hoy, Mr. Coffee Victim! Huminto na ito sa wakas. Dahan-dahang lumingon sa kanya. Napatakip ng bibig ang receptionist. Ma'am, ano? Si Mr. Enrique Monteverde po yan. Nanigas si Liza. Tumingin siya sa lalaki. Ito ang CEO. Ito ang taong kailangan niyang kumbinsihin. Ngumiti siya ng alanganin. Tahimik si Enrique. Sir Enrique, ang gwapo niyo po pala sa personal. Hindi makakatulong ang pambobola. Sinubukan ko lang. Bahagyang gumalaw ang sulok ng labi ni Enrique. Napansin iyon ni Liza. Marunong palang ngumiti ang refrigerator. Hindi pa nakakalayo ang lalaki nang muli niya itong hinabol. Sir Enrique! Mr. Monteverde! Mr. Masungit na may mancha! Biglang huminto si Enrique. Anong tinawag mo sa akin? Mr. Monteverde? I heard the rest. Mahina yatang pandinig ninyo, sir. I heard everything. Then bakit kayo nagtatanong? Napapikit si Enrique. Iniabot ni Liza ang maliit na dilaw na panyo na may nakabordang sisiw. O, punasan niyo po muna yan. Ano yan? Panyo. I know. Then bakit ka nagtatanong? Bakit may manok yan? Hindi chicken, chick. There's a difference. Ang chicken pwedeng pretuhin, ang chick pwedeng ligawan. Mula sa gilid, napabaling ang receptionist upang itago ang tawa. Are you always like this? Like what? Exhausting. Kapag special ang kausap. I'm not special. Correct, dahil mas sungit ka. Muling naglakad si Enrique. Sumabay si Liza. Sir, tungkol po sa appointment ko. You don't have one. Alam ko, Schedule with my secretary. 3 months daw earliest. Di maghintay ka. Hindi pwede. Bakit? Dahil sa loob ng 3 buwan, maaaring mawala ang kumpanyang minana ko. Huminto si Enrique na wala ang inis sa mukha nito. I only need 15 minutes. Kapag pagkatapos noon wala kayong nakitang halaga sa proposal ko, ako na mismo ang aalis. At ang polo ko? Babayaran ko. This cost more than you think. Magkano ba? Polo lang yan eh. Italian fabric to. May sarili bang passport? Excuse me? Sa presyong yan, dapat marunong nang maglabaan ng sarili ang polo mo. Pinigilan ni Enrique ang mapangiti. Tomorrow, 9 a.m. Salamat. Tinalikuran siya ni Enrique. Sir, Ano na naman? panyo ko. Tiningnan nito ang maliit na dilaw na panyo. Keep it. Para may remembrance ka sa araw na binuhusan ka ng future business partner mo. Ibabalik ko to. Labhan mo muna. Sa pribadong elevator, tiningnan ni Enrique ang panyo. Sa ilalim ng sisiw ay may nakasulat, "Stay brave." Sa halip na ibigay iyon sa assistant, isinalid niya muna sa bulsa. Kinabukasan, 8:00 pa lamang nasa lobby na si Liza. Habang naghihintay, may matandang janitor na biglang napahawak sa dibdib. "Manong!" Mabilis siyang lumapit at inalalayan ito. Tubig lang, iha. Tinawag niya ang guard at building nurse. "May maintenance po ba kayo?" Oo, naiwan ko yata. May meeting ka pa, iha. "Mas importante po kayo na hindi mahimatay."
Hindi niya napansing nasa hindi kalayuan si Enrique. Kanina pa siya nito pinagmamasdan. Nang madala ang matanda sa klinik, tumingin si Liza sa oras. 9:10 na. Patay! Mabilis siyang tumakbo papunta sa elevator. Pagkabukas nito ay naroon si Enrique. Late ka na. May emergency. Nakita ko yun. Nakita mo? O di valid. Business doesn't wait. Pero ang taong nahihimatay kanina kailangan. Tahimik siyang tiningnan ni Enrique. Would you do that every time? Siguro. Nice. Bad business decision. Good human decision. Pagdating nila sa opisina, binuksan nito ang pinto. You now have 15 minutes. Akala ko 10. You earned 5. Dahil tinulungan ko si Manong? No. Bakit? Dahil hindi mo siya ginamit bilang excuse. So tell me, bakit naman kita tutulungan? Hindi kita hinihingan ng tulong. Para lang sa business itong sinasabi ko. Your husband's business? Hindi. My business. Napatingin si Enrique sa dokumento. May maliit na kumpanyang minana si Liza sa ama. Sa unang buhay niya, ipinasa niya ang kontrol kay Adrian. Ngayon, hindi na. Gusto kong buhayin ang Villarreal Foods. Bakit? Dahil sa akin yun. Your husband knows? Bakit kailangan? Asawa mo siya. Why? Sa akin naman yun. May kakaibang paghanga sa mga mata ni Enrique. Interesting. Habang binabasa nito ang papeles, napansin ni Liza ang litrato ng matandang babae sa mesa. Lola mo? Tumigas ang mukha nito. Huwag mong hawakan yan. Hindi ko naman hinawakan. Don't ask personal questions. Okay. Makalipas ang 10 segundo, buhay pa. Sabi nang huwag magtanong eh. Curious ako. She died 5 years ago. I'm sorry. She raised me. Siguro proud siya sa'yo. Hindi mo siya kilala. Hindi na kailangan. Nagkatinginan sila. Kapag may mga taong minahal natin na nawala na, minsan iniisip natin na wala na silang pagkakataong makita kung ano tayo ngayon. Pero baka sapat nang mabuhay tayo sa paraan na magiging proud sila kung narito sila. Hindi sumagot si Enrique, ngunit nagbago ang tingin nito. Pagdaan ni Liza sa tabi niya, bigla siyang nahilo. Mabilis siyang sinalo ni Enrique. Napahawak siya sa dibdib nito. Ayos ka lang. Okay lang. Namumutla ka. It's my natural beauty. Hindi nakakatawa. Hindi siya binitawan. Sir? Yes? Kung gusto mo akong yakapin, pwede mo namang sabihin. Agad siyang binitawan nito. Muntik siyang matumba. Hoy! You said you're fine. Fine ako pero hindi basketball na pwedeng bitawan. Tumalikod si Enrique, ngunit nakita ni Liza ang namumulang tenga nito. Mahiyain pala masungit. Bilang bahagi ng pag-aaral sa Villarreal Foods, iminungkahi ni Enrique na bisitahin nila ang lumang processing facility sa probinsya. Bakit kailangan mo pang sumama? Hindi ako nag-i-invest sa mga kumpanya na hindi ko pa nai-inspeksyon. Bagay tayo. Excuse me? Sa argument, bagay tayong mag-debate. That's not what you said. Bingi na naman? Pagdating sa baryo, sinalubong sila ng mga dating trabahador. Ma'am Liza! Mahigpit siyang niyakap ni Aling Mercy. Akala namin tuluyan ang ipapasara ni Sir Adrian. Hindi na po, ibabalik natin. Talaga? Opo. Sinuri ni Enrique ang lumang pasilidad. Maraming kailangang ayusin. Equipment permits, supply chain. Alam ko rin yan. Alam ko rin. Capital. Alam na alam ko. Then bakit kang umingiti? Dahil kahit maraming sira, nakatayo pa rin. Napatingin si Enrique sa kanya. Hindi malinaw kung kumpanya bang tinutukoy niya o ang kanyang sarili.
Kinailangan nilang tumawid ng ilog upang puntahan ang mga magsasaka. Nakatayo si Enrique sa tabi ng maliit na bangkang kahoy. This is the transportation. Oo, It looks unsafe. bangkayan, hindi coffin. May butas oh. Drainage kasi yan. Hindi yan drainage. Ang arte mo. I have a private helicopter. Eh di lumipad ka? Sa bangka ay napansin ni Liza ang kamay nitong mahigpit ang hawak sa gilid. Takot ka? Namumutla ka no? Talagang pale na ako. Biglang lumakas ang agos. Hindi napigilan ni Enrique na hawakan ang kanyang kamay. Napatingin siya rito. Sir? For balance. Ngayon ay sa bewang na siya hinawakan. Balance ulit? Buong katawan? Yes. Tahimik na inilagay ni Liza ang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Hindi na yon bumitaw hanggang makarating sila sa pampang. Sa bukid, sinalubong sila ng malaking tandang. Huminto si Enrique. Liza, Ano? move it. Ano? The chicken. Si General? You name it. Hindi ako si Mang Tino. Lumapit ang tandang. Umatras si Enrique. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Takot ka sa manok? Hindi ako takot. Tumilaok si General at biglang tumakbo. Mabilis na nagtago si Enrique sa likod ni Liza. Napahalakhak siya. CEO ng multi-billion company. Takot sa tandang? It's aggressive. Manok lang yan, no? It has sharp feet. May trauma ka? Alisin mo na kasi yan. Dumating si Mang Tino at binuhat ang tandang. Pasensya na po sir. Mailap lang po si Pogi na general. Kaya pala hinabol ka. Kinunan niya ng litrato si Enrique. I-delete mo yan. Pang-blackmail lang. Ayos na didelete mo. Hindi. Tinangkang agawin ng lalaki ang cellphone. Tumakbo si Liza. Nadulas siya sa putik. Mabilis siyang sinalo ni Enrique, ngunit pareho silang natumba. Napunta si Enrique sa kanyang ibabaw. Natahimik silang dalawa. Dahan-dahan itong inalis ang hibla ng buhok sa kanyang labi. Are you hurt? Hindi. Enrique, Yes. kapag may nakakita sa atin, mahirap itong ipaliwanag. Parang saka lamang natauhan ang lalaki. Mabilis itong tumayo. Pinahiram sila ng damit ni Mang Tino. Lumabas si Liza na naka-sunflower duster. Si Enrique naman ay nakalumang basketball jersey at shorts. Napahalakhak si Liza. Lumapit ito at pinunasan ang natitirang putik sa pisngi niya. You miss a spot. Thank you. Biglang pumasok si Aling Mercy. Ay, pasensya na! Agad na lumayo si Enrique. Wala pong nangyayari. Wala naman po akong tinatanong. Pagkaalis nito, napahawak si Liza sa mukha. Bukas, buong baryo alam na. Ang tungkol saan? Na pinunasan mo ang mukha ko. Skandalo ba yun? Dito? Halos engagement na yun. Nabilaukan si Enrique. Bago sila umalis, kinausap ni Enrique ang mga magsasaka. Kapag natuloy ang investment, magkakaroon ng guaranteed purchasing contract sa ani ninyo. Fair pricing, no delayed payments. Napatingin si Liza sa kanya. Hindi yon kasama sa proposal. Pagbalik nila sa sasakyan, tinanong niya ito. Bakit mo ginawa yun? It's good business. Hindi lang business. Tahimik itong nagmaneho. Pasikretong mabait. Di ako mabait. Mabait ka, masungit nga lang packaging mo. Parang candy. Maya-maya pa ay may nilagay si Enrique sa kanyang kandungan. Mainit na tinapay. Hindi ka pa kumain. Para sa akin? Huwag mo nang gawing drama. Hinati ni Liza ang tinapay. Iniabot ang kalahati. Hindi ko yan gusto. Sure? Umungol ang tiyan nito. Kinuha tuloy ni Enrique ang kalahati. Tahimik silang kumain habang bumabiyahe. At sa puso ni Liza, may unti-unting nabubuong bagay na hindi niya isinama sa plano. Pag-asa. Sa bahay, nagsimula ang tunay na laro. Alam ni Liza ang mangyayari.
Sa loob ng 2 buwan, kukumbinsihin siya ni Doña Carmela na ilagay ang isang lupain sa pangalan ni Adrian. Sa dating buhay niya, pumayag siya. Ngayon, hindi na. Napatigil si Doña Carmela. Ano? Narinig niyo po? Para ito sa pamilya. Pamilya rin naman ako ah. Adrian is your husband. Opo, hindi po siya land title. Napakawalang hiya mo na. Well, may mga bagay na kailangang bigyan ng boundary. Mula sa kusina ay palihim na nakikinig si Gloria. Eksaktong iyon ang gusto ni Liza. May maliit ng recorder sa ilalim ng mesa. Makalipas ng ilang araw, nakuha niya ang unang mahalagang pag-uusap. Kapag nailipat kay Adrian ang lupa, wala nang magagawa pa si Liza. Unti-unti lang, huwag nating biglain. Ngayon ay nagpatawag siya ng appraisal company. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Galit na tanong ni Doña Carmela. Inventory po yan. Bakit? Para alam natin kung may nawawala. Namutla si Gloria. Bakit naman may mawawala, ma'am? Hindi ko rin alam eh. Pero mabuti nang sigurado. Nang buksan ang kahon ng emerald necklace ng kanyang ina, wala yon. Kunwari ay nagulat si Liza. Ay! Nasaan kaya? Hindi ko po alam, ma'am. Talaga? Sayang. May serial number at insurance pa naman yun. Napalunok si Gloria. I-search natin ang buong bahay. Ano? Sigaw ni Doña Carmela. Walang maghahalugog dito. Bahay po ni Adrian to. Anak ko siya. Asawa niya ako. Pamilya tayo. Kaya wala kang dapat ikatakot, Mama. Makalipas ang 1 oras, nakita ang kwintas sa aparador ni Gloria. Natahimik ang lahat. Gloria? Ma'am, hindi ko po alam kung paanong napunta riyan dyan. Baka naglakad? Hindi ko po kinuha. Baka si General. Sino pong General? Wala, manok. Nanggagalaiti na si Doña Carmela. Misunderstanding lang ito. Of course. Kinuha ni Liza ang kwintas. May isa pang nawawala. Ruby earrings. Mabilis itong napahawak sa sariling tenga. Napansin yun ni Liza. Oh, ang ganda naman ng hikaw mo. Tinanggal iyon at sinuri ng appraiser. Ito po ang nawawalang pares. Napasigaw si Doña Carmela. Gloria! Ma'am Carmela, ipinahiram po sa akin ni Sir Adrian. Sakto namang dumating si Adrian. Anong nangyayari? Sinabi ni Gloria na ikaw nagbigay sa kanya ng alahas ng asawa mo. Hindi yan totoo. Adrian, sinabi mong sa atin din mapupunta ang lahat. Natahimik ang buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Gloria nang mapagtanto ang nasabi. Dahan-dahang ngumiti si Liza. Sa inyo? Oo. Ang ibig kong sabihin sa pamilya. Tumingin siya kay Adrian. Gloria, mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok sa kwarto ko. Pero ako ang naglilinis. May bago na akong kukuning kasambahay. Tatanggalin niyo na po ba ako? Hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Saan niyo po ako ililipat? Sa laundry area. Pero sumasakit po ang likod ko. 50 ka pa lang, malakas ka pa. Hindi ko na po kaya. Bakit? Kayang-kaya mo ngang buhatin ang alahas ko, di ba? Liza, sobra ka na. Sobra? May gamit ako sa aparador ng ibang babae. At ako pa ang sobra? Misunderstanding lang yan. Fine. Tawagin natin ang pulis. Hindi ang sabay-sabay na sigaw ng 3. Napangiti si Liza. Then do the laundry. Kinagabihan, pinanood niya mula sa bintana si Gloria habang galit na nagkukusot ng bedsheet. Lumapit si Marga, ang bago niyang assistant. Ma'am, hindi po ba mas mabuting ipakulong na agad? Hindi pa. Bakit po? Kailangan niyang maramdaman kung paanong unti-unting mawala ang kapangyarihan na inakala niyang pag-aari niya. Sa laundry area, ibinagsak ni Gloria ang palanggana.
Hindi ako papayag na alipinin niya ako. Mula sa nakatagong recorder sa ilalim ng estante, malinaw na narinig ni Liza ang bawat salita. May kumatok sa kanyang silid. Pagkabukas niya, si Enrique. Bakit ka nandito? I called you 7 times. Busy ako. Ano yan? Resibo? Para saan? Sa katangahan ko. Hindi na ito nagtanong. Napansin ni Enrique ang pasa sa braso nito. Ano nangyari? Wala yan. Sinong gumawa niyan? Enrique, Huwag ka na magsinungaling sa akin, sabihin mo na. ba't ka nag-aalala? Yung asawa mo ba ang gumawa niyan sa'yo? Hindi siya. Huminga ng malalim ang babae. Bakit ka nag-aalala, Kako? Sir CEO? Dahil business partner kita. That's all. So stop smiling? Hindi ako nakangiti, no? You are. Baka kinikilig ka. Nanigas si Enrique. Tumawa naman si Liza. Joke lang yun. Pero hindi pala yun lubos na biro. 11:00 ng gabi nang matapos si Liza sa opisina. Paglabas niya ay nakita niya si Enrique. May dalang paper bag. Ano yan? Magkain. Para kanino? Para sa'yo. May lason? Agad niyang niyakap ang paper bag. Salamat ha. Hindi ka ba kasi kumakain eh. Paano mo nalaman? Sabi ng assistant mo. Umupo sila sa pantry. Adobo. Uy, favorite ko to. I know. Paano mo alam? Ang assistant mo masyadong madaldal. O baka ikaw mismo ang masyadong nagdatanong? Kumain ka na lang. Tumawa siya. Habang kumakain ay napansin niyang hindi kumukuha si Enrique. Ikaw ba kumain ka na? Oo. Pero umungol ang tiyan nito. CEO ka pero sinungaling ka. Tumigil ka na nga, kumain ka na lang dyan. Hinati niya ang pagkain. O kain. Ayoko. Kain na. Liza, Enrique? I don't share food. Ako rin pero exception ka. Napatingin ito sa kanya. Sa simpleng paghahati nila sa adobo, may kung anong nabuo. Hindi pa pag-ibig, pero hindi na rin simpleng pagkakaibigan. May favor ako, sabi ni Liza kinabukasan. Huwag na. Hindi mo pa nga naririnig, tumatanggi ka na? Whenever you say favor, trouble follows. Samahan mo ako sa charity gala. No. May pagkain doon. Kaya ko namang bumili ng pagkain. May auction. I can buy it. May sayawan. Hindi ako sumasayaw. Nagliwanag ang mata ni Liza. Hindi ka marunong? I didn't say that. Takot ka siguro, no? Katulad ng manok. Mabilis itong tumingin. I-delete mo yung photo. Samahan mo muna ako. At pagkatapos ng maraming satsat ay napapayag niya rin naman si Enrique. Eksaktong 6:30, dumating si Enrique. Suot nito ang tuxedo. Paglabas ni Liza sa pulang gown ay napahinto ito. Why are you staring? I'm not. 3 seconds ka nang hindi kumukurap. Your dress is impractical. Salamat sa compliment ha. Bago siya makasakay sa kotse ay nagsalita si Enrique. You look beautiful. Sinabi mong beautiful ako? Sumakay ka na. Ulitin mo nga. Kahit isa lang. Fine. You look beautiful. Okay? Happy? Thank you. Sa gala, isang socialite na si Vanessa ang halos hindi bumitaw sa braso ni Enrique. Enrique, ang tagal nating hindi nagkita. 2 linggo. Parang years. Mula sa tabi ay napangiwi si Liza. Napansin siya ni Vanessa. And you are? Liza, assistant? Future headache. Napaubo si Enrique. Business partner. Maya-maya ay inalok si Liza ng negosyanteng si Rafael na sumayaw. May I? Napatingin siya kay Enrique. Abala na ito kay Vanessa. Sure,
Ilang minuto pa lamang ay may kamay nang humawak sa balikat ni Rafael. May I cut in? Si Enrique. I thought you don't dance. I don't. Then bakit? For business only. Sa dance floor? Hinawakan nito ang kanyang bewang. You're holding me too tightly. Maybe you're too close. Ikaw kaya lumapit. Inikot siya ni Enrique. Nang bumalik siya sa mga bisig nito ay halos magdikit ang mukha nila. Did you enjoy dancing with him? Kay Rafael? Yes. Bakit? Selos ka? Hindi Sure ka? May reputasyon siya. So concerned ka lang? Oo. Hindi dahil hinawakan niya ang bewang ko? Tumalim ang tingin nito. Hindi na dapat niya ginawa yun. Bakit? Ikaw lang bang pwede? Siyempre oo. Pareho silang natahimik. Napataas ang isang kilay ni Liza. Ano? I mean, Too late ka na. Selos ka eh. I'm not no. Namumulang tenga mo. May aircon lang. Liza, Okay, hindi ka na selos, possessive ka lang. Samantala mula sa malayo ay nakita sila ni Adrian. Hindi lamang dahil malapit si Liza kay Enrique kaya siya nagngingit-ngit, kundi dahil unang beses niyang nakita ang asawa na tunay na masaya nang wala siya. Pagkatapos ng gala ay bumuhos ang ulan. Habang naghihintay ng backup car, lumabas si Liza sa ulan. anong ginagawa mo? Umuulan. I can see that. Maligo tayo, tara. No, Takot ka rin? I'm not afraid. Then dance with me. Napatugtog si Liza sa cellphone at iniabot ang kamay. Tinanggap naman ni Enrique. Sa gitna ng ulan ay dahan-dahan silang sumayaw. Dahan-dahan itong inilapit ang noo niya sa noo nito. Nawala ang ngiti ni Liza. Muntik nang magdikit ang labi nila nang biglang kumulog. Napasigaw si Liza at napayakap rito. Napatawa si Enrique. Takot ka sa kulog. No, Sumigaw ka kaya. nagulat lang ako. Katulad ng manok. Hinampas niya ito sa dibdib. Ngunit hindi siya kumawala sa yakap. Hindi rin siya binitawan ni Enrique. Kinabukasan, nilagnat si Liza. Pagmulat niya ay naroon si Enrique sa gilid ng kama. Oh, bakit ka nandito? May sakit ka. Paano ka nakapasok? Your assistant. Ay, traidor. May dala itong gamot at lugaw. Pinakain niya ang dalaga. Nagbardagulan at nag-asaran muna ang dalawa. Dumating ang unang malaking event ng Villarreal Foods. Kasama ni Liza si Enrique. Naroon din si Adrian. Bakit kasama mo siya? Galit na tanong nito. Business partner ko siya. Asawa kita. At? Hindi magandang tingnan. Concern ka sa magandang tingnan? Relax. Nakita niyang lumapit si Gloria kay Adrian. Masyadong malapit. Konting panahon pa. Sa kabila namang bahagi ng venue ay lumapit si Enrique. Everything okay? Perfect. You're lying. Ang galing mo na. Liza, sabihin mo. May mga araw lang talagang naaalala ko kung gaano ako katanga. You were not stupid. You trusted someone. Pareho lang yata yun. Hindi Lumapit si Enrique. Ang taong nagtiwala ay hindi tanga. Ang taong sumira sa tiwala ang may kasalanan. Bakit ba kapag seryoso ka saka ka nakakainis? Bakit? Ang hirap na hindi ma-fall. Naligas silang dalawa. Joke lang. Stop calling everything a joke. Ano? Kapag natatakot ka, sabihin mo. Hindi yung sinasabi mong joke lang. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Enrique, Yes. hindi ako pwede. Bakit? May asawa ako. Alam ko. At maraming gulo. I know. Hindi mo alam ang lahat. Then sabihin mo sa akin kung ready ka na. Maya-maya ay biglang may sumigaw. Liza! Si Adrian. Sa pagkabigla ay napaatras si Liza at nadulas.
Mabilis naman siyang nasalo ni Enrique. At sa pag-angat, nagdikit ang kanilang mga labi. 1 segundo, 2, 3. Agad silang naghiwalay. Tahimik ang paligid. Hinawakan ni Liza ang labi nito. Oops! Oops! Aksidente lang yun. Galit itong lumapit. Hinarangan siya ni Enrique. Don't touch her! Asawa ko siya! At hindi ibig sabihin nun na pwede mo siyang saktan. Wala ka ng pakialam doon. Malamig na tumingin si Enrique. Meron. Napatingin sa kanya si Liza. 1 salita lamang pero sapat na para guluhin ang puso niya. Dumating ang sandaling matagal nang hinihintay ni Liza. Isang umaga, nagsimulang magsuka si Gloria. Alam niya ang susunod na mangyayari. Sa dating buhay, gagamitin itong dahilan ang peking pagbubuntis upang tuluyang agawin si Adrian at pilitin si Lizang mawala na sa kanilang buhay. Ngayon, si Liza ang maghahanda ng entablado. Nang sabihin ni Gloria na pinaghihinalaan niyang buntis siya, ngumiti si Liza. Talaga? Nagkatinginan sina Adrian at Gloria. Opo. Dapat magpatingin ka. Sa susunod na linggo na lang. Bakit may doktor ngayon? Busy po ako Sa pagsusuka? Kinabukasan ay nagpatawag si Liza ng event organizer. Anong event po ito? Tanong ni Marga. Baby shower. Para kay Gloria? Oo. Pero hindi naman po siya buntis. Exactly. Ilang araw ang lumipas, napuno ng pastel balloons ang sala. May banner, Welcome Baby Vergara. Halos himatayin si Gloria. Ano to? Surprise! Nagsidatingan ang mga kaibigan ni Doña Carmela, executives at kamag-anak. Bakit mo sila inimbitahan? Bulong ni Adrian. Para ma-celebrate ang anak ninyo. Liza. Masaya ako para sa inyo. May palaro. Hulaan ang kasarian. Pumili ng pangalan. Hulaan kung kanino magmamana ang sanggol. Kay Sir Adrian daw yung ilong, sabi ni Marga. At kay Gloria ang talento sa pag-arte. Dagdag naman ni Liza. Maya-maya ay dumating ang espesyal na bisita. Isang doktor. Surprise! Dahil nahihirapan kang pumunta sa klinik, dinala ko ng klinik para sa'yo. Ano? Halos mapasigaw si Gloria. May portable ultrasound si Dr. Camille. Hindi na kailangan. Bakit? Masama ang pakiramdam ko. Perfect. Doktor siya. Ayoko! Natahimik ang mga bisita. Ginawa ko ang lahat ng to para sa baby. Wala kang pakialam sa baby ko. Meron. Lalo na dahil hindi siya nag-exist. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Liza ang remote. Lumabas sa screen ang video ni Gloria habang bumibili ng fake PT online. Kasunod ang recording. Kapag maniwala si Adrian na buntis ako, mapipilitan siyang piliin ako. Matanda na ako pero hindi naman niya kailangang malaman agad na peke lang. May mga bisitang napasinghap. Humarap si Adrian kay Gloria. Nagsinungaling ka lang. Adrian, listen to me. Pinaniwala mo ako na may anak tayo. Ginawa ko yun para sa atin. Para sa pera. Actually, naka-livestream pa. Ano? Itinuro ni Liza ang cameras. May viewers tayo. Mabilis na kinuha ni Adrian ang cellphone. Libo-libo na ang nanonood. Patayin mo! Bakit? Trending na tayo. Liza! Free publicity. Kinabukasan, usap-usapan sa buong kumpanya ang eskandalo. May board members na humingi ng paliwanag, may mga clients na umatras, at may mga empleyadong nagsimula ng magsalita tungkol sa kahina-hinalang transaksyon ni Adrian. Sa opisina ni Liza, pinanood ni Enrique ang trending video. Nagpa-baby shower ka sa isang babae na hindi naman pregnant? Oo. That's cruel. She tried to steal my husband. You don't want him, di ba?
Hindi ibig sabihin na pwede niya nang kunin nang walang receipt. You are terrifying. Thank you. Hindi yan compliment, no? I'll take it. Did Adrian hurt you? Hindi. Did he try? Hindi nga. Call me next time. Kaya kong sarili ko. Hinawakan ni Enrique ang kanyang kamay. Minsan, kailangan mo may magtanggol naman sa'yo. I know you're strong, but being strong doesn't mean you have to stand alone always. Napuno ng luha ang mga mata ni Liza. Niyakap niya ito. Thank you. Para saan? Sa hindi pagtrato sa akin na kawawa. You are not. At sa hindi rin pagtrato sa akin na kailangan kong maging matapang palagi. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Hinampas naman ito ang dibdib niya. At sa tagpong iyon, ay mas nadagdagan pa ang closeness nila. Mabilis ang sumunod na mga linggo. Nagsimula ang legal separation ni Liza at Adrian. Kasabay nito, lumaki ang Villarreal Foods. Halos araw-araw niyang kasama si Enrique. Isang gabi, nasa rooftop sila. Liza, may tatanong lang sana. Kapag uutang ka, wala akong pera. Gusto mo ba ako? Nabulunan siya sa iniinom niya. Ano? Simple question. Simple para sa'yo, pero Sagot mo na lang kasi. bakit ba? Because I like you. Enrique, Alam kong hindi ka pa handa. hindi yun. Then what? Takot ako Sa akin? sa sarili ko. Dati, naniwala ako na habang buhay na sa akin si Adrian. Paano kung mali na naman ako? Lumapit si Enrique. Then don't promise me forever. Promise me tomorrow. Tomorrow? Tomorrow, have dinner with me. Yun lang? Then the day after that, maybe coffee? At pagkatapos, ha? We decide when we get there. Ang daya mo. Bakit? Ang dali mong mahalin kapag hindi ka nagsasalita ng kasungitan. Confession ba yan? Joke lang yun. Okay, hindi joke. Hinawakan nito ang pisngi niya. Can I kiss you? Wow may consent pa. At dahan-dahan na nga siyang hinalikan ni Enrique. Hindi aksidente, hindi dahil nadulas siya. Pinili niya. At sa pagkakataong iyon, pinili rin siya. Pagkahiwalay nila ay napapikit pa si Liza. Wow, Bakit? mas magaling ka pala kapag intentional. Muli siya nitong hinalikan. Napatawa si Enrique. At iyon ang unang beses na narinig ni Liza ang buong tawa nito. Ang pogi mo palang tumawa, no? Huwag kang masanay. Too late. Nagkasundo silang hindi muna ipapaalam sa publiko ang kanilang relasyon. Discreet tayo. Walang holding hands sa office. Walang tawagan ng mahal. Kahit konting protest naman, wala din. Kinabukasan, dumating sa opisina niya ang 5 kahon ng pagkain. May card, "You forgot breakfast again. Eat. E." Napangiti si Marga. Discreet po ba ito? Business lunch. May heart-shaped dessert pa, oh. Makalipas ang ilang minuto ay tumawag si Enrique. Nakuha mo ba yung pagkain? Kainin mo muna yung sabaw. Bakit? You have a meeting at 1. Paano mo alam ang schedule ko? I asked Marga. Bakit? Because you forgot things. Kaya mo tinanong yung buong schedule ko? Sa background ay narinig niyang may assistant na nagsabi, "Sir, ready na po ang flowers para kay Ma'am Liza." Natahimik silang dalawa. Flowers? Wrong delivery. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang napakalaking bouquet. May card din na may, "Not from me, Enrique." Napahalakhak si Liza. Sa kanilang unang official date, dinala siya ni Enrique sa mamahaling restaurant. Ngunit napansin ni Liza ang batang nagbebenta ng sampagita sa labas. Binili niya ang lahat.
Ma'am, sobra po ang bayad. Pambili mo na yan ng pagkain. Pagbalik niya sa loob, wala si Enrique sa mesa. Nakita niya itong kausap ang manager ng katabing convenience store. Maya-maya pa ay lumabas ang manager, dala ang pagkain at payong para sa mag-ina. What are you doing? Nothing. They need food. Pasikretong mabait ka na naman eh. Huwag mong sabihin yan. Sa halip na ituloy ang mamahaling dinner, bumili na lang sila ng street food. Unang beses kumain ni Enrique ng kwek-kwek. Matagal nang alam ni Liza na hindi lamang pagtataksil ang kasalanan ni Adrian. Ginamit nito ang Villarreal Foods upang maglipat ng pera sa dami suppliers. Sa una niyang buhay, sa pangalan ni Liza, inilagay ang ilan sa dokumento. Ngayon, hindi niya hahayaang siya ang maging scapegoat. Nakipagpulong siya kay Attorney David Reyes. Ayon dito ay malinaw na forge ang signatures. Mapapatunayan yon, pero kailangan ng original files. Nasa office ni Adrian. Hindi pwedeng nakawin. Ayon naman kay Liza, si Adrian mismo ang magbibigay. Nagpadala siya ng mensahe kay Adrian. May hawak akong kopya ng audit files. Pag-usapan natin bago malaman ng board. What do you want? Peace. Where are the files? Safe. Give them to me. Tomorrow. Alone. Of course. Ngunit, courier lamang ang pinadala niya. May USB drive na naglalaman ng peking spreadsheet na ginawa ng forensic team. Agad iyong binuksan ni Adrian sa office computer. Maya-maya pa ay tinawagan nito si Gloria. Hindi kumpleto. Hindi nila alam na ang access ay sinusubaybayan na ng investigators sa ilalim ng legal authorization. Bawat folder na binuksan ni Adrian ay nalog. Bawat hidden account ay natukoy. At nang sinubukan itong burahin ang tunay na records, nahuli ang access trail na matagal nang hinahanap. Kinabukasan, kalmadong pumasok si Liza sa board meeting. Nasa dulo si Adrian, katabi si Doña Carmela. Naroon din si Enrique bilang investor. Why is she here? Tanong ni Adrian. She remains as shareholder. Sagot ng chairman. She has no operational role. Pero may role ako sa perang ninakaw mo. Nagbulungan ang mga miyembro. Ikinabit niya ang laptop sa malaking screen. Lumabas ang bank transfers, fake invoices, forged signatures, at transfers patungo sa account na kontrolado ni na Adrian at Gloria. Peke, sabi ni Adrian. Gawa-gawa lang daw niya yon. Tumango naman si Liza. Maaring gawa-gawa ko nga lang, pero ito? Lumabas ang security video. Nakita si Adrian habang binubuksan ang hidden account at sinusubukang burahin ng records. Nawala ang ngisi nito. Illegal recording. Tumayo si Attorney Reyes. Court-authorized digital monitoring. Hindi pa tapos si Liza. Lumabas ang audio. Kapag nawala si Liza, mapupunta rin sa atin ang Villarreal shares. Yan ang narinig sa audio. Kasunod ang boses ni Gloria. Siguraduhin mo ha na walang ebidensyang may iwan? Tahimik lang ang boardroom. Sa loob ng maraming taon, hinayaan ko ang asawa ko ang magsalita para sa akin. Kapag may meeting, siyang humaharap. Kapag may desisyon, siya ang pumipirma. At kapag may mali, pangalan kong ginagamit. Hindi dahil sa wala akong kakayahan, kundi dahil pinapaniwala niya ako na mabuting asawa siya. Na ang mabuting asawa din ay tahimik palagi. Ngayon, ako na ang magsasalita. I request the immediate suspension of Adrian Vergara pending a full forensic audit. Hindi niyo pwedeng gawin yan! Sabi ni Doña Carmela. We can. Sabi ng chairman. And we will. Sinetap mo lang ako. Sigaw ni Adrian. Hindi. I gave you an empty trap. Mahina ang boses niya. Ikaw ang kusang pumasok. Susugod sana si Adrian pero mabilis na tumayo si Enrique. Sit down.
This is none of your business! It became my business when you tried to threaten her. Kabit ka niya ang sabihin mo! Natahimik ang buong boardroom. Tumaas ang kilay ni Liza. Ngumiti naman si Enrique. Tumanggi ito. Tumayo ito sa tabi ni Liza. I'm the man who believes her. Napuno ng luha ang mga mata ni Liza. Tumingin siya kay Adrian. May pagkakaiba. Tinanggal ng security personnel ang access badge nito. Habang inilalabas ay sumigaw si Adrian. Hindi pa ito tapos! Tama ka, hindi pa nga. Pagkatapos ng meeting ay mag-isa si Liza sa conference room. Nanginginig ang kanyang kamay. Pumasok si Enrique. You did well. Akala ko matutuwa ako. Hindi ba? Masaya ako pero nasasaktan din. Dahil minahal mo siya ng sobra. Parang may parte sa akin na gustong magtanong kung bakit niya ginawa yun. You may never get an answer that makes sense. Alam ko. Hinawakan ni Enrique ang kanyang muka. But his betrayal says nothing about your worth. It says everything about his character. Hindi ka naman mahirap mahalin, Liza. At sa pagkakataong iyon, hindi siya nagbiro. Hinayaan niyang umiyak ang babae. At hinayaan din naman ni Liza sa Enrique. Matapos masuspinde si Adrian, nagsimulang mawalan ng kontrol si Gloria. Hindi na siya pinapapasok sa main house. Inalis ang access niya sa pera. At nagsimula silang magsisihan. Ikaw ang nagsabi na madaling manipulahin si Liza. Sigaw ni Adrian. Hindi ko alam na nagbago siya. Dahil sa fake pregnancy mo, pinagtawanan tayo. Ginawa ko yun para piliin mo ko. Pinili kita, pero anong nakuha ko? Iskandalo! Palihim na narinig ni Doña Carmela ang away. Noon niya unang naramdaman ng takot. Tinawagan niya si Liza. Kailangan nating mag-usap. Busy po ako. About Gloria. Nagkita sila sa isang restaurant. Naka-dark glasses at scarf si Doña Carmela. May audition po ba kayo sa spy movie? She has copies of documents. Anong documents? Records ni Adrian. Insurance niya. Napangiti ng mapait si Liza. Ang ganda ng pundasyon ng relasyon nila. Puro pagmamahal at blackmail. Help, Adrian. Hindi nakakatawa. Anak ko siya. Asawa mo siya. Pinagtaksilan niya ako. May pinagsamahan naman kayo. May pinagsamahan sila. Nang pinagtangkahan nila ang buhay ko. Hindi ko alam na aabot sa ganon. Alam nyo? Nakita nyo akong minaliit. Nakita nyo siyang ibigay ang gamit ko kay Gloria. Narinig nyo silang pinagtawanan ako. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo lang gustong malaman ang katotohanan? Dahil mas komportable kayo na ako ang nasasaktan kaysa sa anak nyo? Kaysa managot yung anak nyo? Please. Hindi ko ililigtas sa Adrian. Pero kung ibibigay nyo sa authorities ang lahat ng alam ninyo, baka mailigtas nyo ang sarili nyo. Sa pagiging desperado, nag-live video si Gloria. Umiyak siya walang make-up. Nakasuot lang ng simpleng damit. Matagal akong inabuso ng pamilyang Vergara. Ginamit ako ni Adrian. Pinangakuan niya ako ng kasal. Ngayon ako ang sinisisi. Mabilis itong kumalat. Marami ang naniwala. Pero inasahan na iyon ni Liza. Kinabukasan ay naglabas siya ng sariling video. Hindi umiiyak. Walang dramatic music. Nakaharap lamang siya sa kamera. Hindi ko ikinakaila na maaaring naging biktima rin si Gloria ng kasinungalingan ni Adrian. Ngunit ang pagiging biktima ay hindi lisensya upang gumawa rin ng biktima. Lumabas ang ebidensya, ang pagnanakaw ng alahas, fake pregnancy, pagplano nilang kunin ang lupa at recordings tungkol sa pagtatangkang patahimikin siya. Hindi ito labanan ng legal wife laban sa mistress. Ito'y usapin ng pananagutan. Hindi ko siya hinusgahan dahil kasambahay siya, hindi dahil mas matanda siya. Hinaharap niya ang consequences dahil pinili niyang magnakaw, magsinungaling at tumulong sa pagtatangkang saktan ako.
Milyon-milyon ang nanood. Dumating ang mga mensahe mula sa mga babaeng niloko, inabuso at ginamit bilang scapegoat. Doon ipinanganak ang Muling Simula Foundation, isang programang nagbibigay ng livelihood at legal assistance sa mga babaeng gustong bumangon. Nang malaman iyon ni Enrique, dumiretso ito sa opisina. You didn't tell me. Surprise! How much funding do you need? Hindi ako nanghihingi. Gusto ko mag-donate. Nalaglag ang ballpen ni Liza. Enrique, sobra na! It's enough for the first 2 years. Hindi mo kailangang gawin to. I know. Because when you were given another chance, you choose to create chances for other people. At gusto kong maging parte nun. Mabilis siyang binuhat ni Enrique at inilagay sa ibabaw ng mesa. Anong ginagawa mo? Negotiating. Sa ganitong paraan? Mhm. Hinalikan siya nito. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marga. Napatigil, dahan-dahang umatras. Isinara nito ang pinto nang makita sila. Napahilig si Liza sa dibdib ni Enrique sa kakatawa. We need a better luck. No, mas mataas na sweldo para kay Marga. Bago ang pinakamapanganib na bahagi ng plano, nagpunta si Liza sa bahay ni Enrique. Nagluluto ito o sinusubukang magluto. Nasunog ni Enrique ang niluluto niya dahil doon ay sinaramunan siya ng babae. Muli silang nagbardagulan. At mas lalong na in love sa bawat isa. Isang gabi, nakatanggap si Liza ng mensahe mula kay Adrian. Kung gusto mong matapos to, pumunta ka mag-isa. Alam niyang iyon na ang sandaling hinihintay niya. May recorder siya, may GPS tracker. At alam ng investigators ang kanyang lokasyon. Pagdating sa lumang warehouse, naroon sina Adrian at Gloria. Nasaan ang documents? Safe. Give them to me. Umamin ka muna. Sa ano? Sa ginawa niyo sa akin. Natawa si Gloria. Akala mo ba matalino ka na? Kung hindi ka nakialam, matagal na sana kaming masaya. Masaya? Sa lalaking pinaniwala mong buntis ka? Tumahimik ka! 50 ka na pero fake pregnancy pa rin ang strategy mo? Wala bang updated version? Sinampal siya ni Gloria. Napalingon si Liza. Pagharap niya ay nakangiti siya. Salamat. Recorded yun. Namutla ito. Agad na sinugod ni Adrian si Liza. Ngunit bumukas ang pinto. Get away from her! Si Enrique, kasama ang mga pulis. Enrique, mabilis siyang nilapitan nito. Are you hurt? Konti. Tiningnan nito ang pisngi niya. Who hit you? Itinuro ni Eliza si Gloria. Ako! Bakit parang proud ka? May evidence na eh. Napapikit si Enrique. You're impossible. Pero mahal mo, di ba? Napatigil ito. Pati mga pulis ay napatingin. Napanganga si Liza. Oops! Tumingin sa kanya si Enrique. Gusto mong gawin natin dito? Hindi. Good. Bakit? Because when I tell you I love you, I don't want your ex-husband in the audience. Namula si Liza. Kahit ang isang pulis ay napangiti. Sir, Sabi nito kay Adrian. parang mas masakit yata ito kaysa sa warrant of arrest. Matapos ang warehouse arrest, dinala si Liza sa ospital. May pasa sa pisngi at maliit na sugat sa braso. Nasa tabi niya si Enrique. Tahimik ito, masyadong tahimik. Galit ka? Yes. Sa akin? Tumango ito. Sa kanila? I watched him run towards you. For 1 second, I thought I was too late. Pero hindi. Muntik na. Enrique, you promised me you would come back. You're right. I'm sorry. I know why you did it. Kailangan ko silang marinig na umamin. Nakatulong ba yun? Oo, pero hindi gaya ng inaasahan ko. What do you mean?
Akala ko, kapag narinig ko silang umamin, mawawala ang lahat ng sakit. Pero hindi, nandito pa rin. Maybe just as close as the door. But healing is the walk away from it. Paano kung magtagal? I'll walk slowly. Pero paano kung huminto naman ako? Maghihintay ako. Paano kung gusto kong bumalik at tanungin kung bakit? I'll remind you that their answer can no longer change your future. Napahagulgol si Liza. Hinila siya ni Enrique sa yakap. Hindi kita minamahal dahil malakas ka. Mahal kita kahit pagod ka, na kahit takot ka. Kahit hindi mo alam ang susunod na gagawin. You don't have to earn my love by surviving everything alone. Sa labas ng silid, tahimik na napaluha si Marga. Katabi nito ang police investigator. Mabilis ang sumunod na mga buwan. Ang recordings, financial records, CCTV footage at testimonya ng dating mga empleyado ay naging mahalagang ebidensya laban kina Adrian at Gloria. Hindi lamang pagtataksil ang lumabas. May fraud, embezzlement, forgery at malinaw na pagtatangka nilang takutin at saktan si Liza. Sa araw ng paghatol, tahimik lamang siya. Nang ilabas si Adrian matapos ang proceedings, tinawag siya nito. Humingi ito ng sorry. I'm sorry. Pinapatawad na kita. Talaga? Oo. Then maybe... Pero hindi ibig sabihin ng pagpapatawad na babalik ako. Pinapatawad kita dahil ayoko ng dahilan dalhin ang galit ko sa susunod na bahagi ng buhay ko. Hindi para palayain ka, Adrian. Para palayain ang sarili ko. Sa labas ng courthouse, naghihintay si Enrique. May hawak na pagkain. Napatawa siya. Seriously? You skip breakfast. Paano mo alam? I always know. Ay nako, tapos na. Hindi ka ba magtatanong kung kung ano ang nararamdaman ko? Siyempre hindi na. Bakit? Because whatever you're feeling is allowed. Oh, buwisit ka talaga. Bakit? Pinapaiyak mo ko. Nagyakapan sila. At sa gitna ng napakaraming tao at ingay, doon nakahanap ng katahimikan si Liza. Sa dibdib ng lalaking minsang binuhusan lamang niya ng kape. Ilang buwan matapos ang paghatol, nagsimulang makatanggap si Liza ng mga liham. May sulat mula sa gurong iniwan ng asawa matapos ang 20 taon. May mensahe mula sa tindera na ninakawan ng sariling partner. May liham mula sa dalagang natatakot umalis sa relasyon na sumisira sa kanyang kumpiyansa. Isang gabi, nadatnan siya ni Enrique sa sahig ng sala, napapalibutan ng mga liham, umiiyak. Isang taon ang lumipas, lumago ang Villarreal Foods, lumawak ang muling simulang foundation. Naging livelihood partner nito ang maraming probinsyang dati ay kulang sa oportunidad. Sa opening ng bagong facility, nagsalita si Liza. May panahon sa buhay ko na naniwala ako na kapag nasirang isang relasyon, ibig sabihin nabigurin akong babae. Pero natutunan ko na hindi lahat ng pagtatapos ay kabiguan. Minsan ang pagtatapos, ang unang pagkakataon na magkaroon tayo ng espasyo para simulan ang buhay na talagang para sa atin. Tahimik lamang si Enrique na nasa likod. Proud siya. Sa unang anniversary nila, dinala ni Liza si Enrique sa baryo. Sinalubong sila ng mga bata. Sir Enrique! Niyakap siya ng mga ito. Napahalakhak naman si Liza. Relax, hindi sila manok. Lumipas ang mga araw at buwan. Hindi ingrandi ang kasal ni Liza at Enrique. Isang garden ceremony sa probinsya. Kasama ang mga empleyado, magsasaka, scholars ng foundation at malalapit na kaibigan. Sa bridal room ay hindi mapakali si Liza. Ma'am, breathe. Humihinga ako. Parang may asma attack po kayo eh. Kinakabahan kasi ako eh. Ano pong kinakatakot niyo si Sir Enrique po ba? Hindi. Matagal bago siya sumagot. Na baka kapag naging sobrang masaya ako, may mangyaring masama na naman. Hindi po lahat ng tahimik ay babala.
Sometimes, peace is just peace. Maya-maya ay may kumatok. Isang batang scholar ang pumasok. Ate Liza, may sulat po si Kuya Enrique. Kinuha niya ito sa kabinuksan. Binasa niya. No matter how scared you are, walk toward me. I'll meet you halfway. Tuluyan siyang napaiyak. Nasisira na ang makeup ko eh. Sa garden ay naghihintay si Enrique. Nagsimula ang music. Dahan-dahang lumitaw si Liza sa dulo ng aisle. Huminto ang paghinga ng lalaki. Habang naglalakad ang bride, biglang may narinig na tilaok. Nanlaki ang mata ni Enrique. Mula sa gilid ng hardin ay nakawala si General. Tumakbo ang tandang patungo sa aisle. Hindi! Sigaw ni Liza. Nagkagulo ang mga bisita. Tumakbo si General patungo kay Enrique. Agad namang umatras ang groom. Napahalakhak ang buong audience. Someone, get the chicken! Sir, wag po kayong matakot. Sabi nung isa. I'm not afraid. Tumalon si General sa upuan. Napasigaw si Enrique at nagtago sa likod ng officiant. Halos mapaupo naman sa kakatawa si Liza. Enrique, This is not funny. super funny. Si Mang Tino ang humuli sa tandang. Huminga ng malalim si Enrique at bumalik sa harap. Nang makarating si Liza, Are you done laughing? hindi pa. This was your plan, no? Hindi no, pero best wedding gift. Please, i-delete mo lahat ng videos. Mula sa audience ay sumigaw si Marga. May live stream po! Napapikit si Enrique. Of course, hindi mawawala yun. Sa palitan ng sumpaan, unang nagsalita si Liza. Sunod naman ay si Enrique. Hanggang sa, you may now kiss the bride, na anunsyo ng pari. Naghalikan sila. Kanilang pinagsaluhan ang halik ng pag-iisang dibdib. 3 taon matapos ang kasal, may maliit na batang babae na tumatakbo sa sala. Daddy! Mabilis na lumuhod si Enrique. Lumapit ang 2 taong gulang nilang anak na si Eliana. May hawak itong laruan. Chicken? Nanigas si Enrique. Laruan iyong tandang. Mula naman sa kusina ay napahalakhak si Liza. Sinong bumili niyan? Ako, bakit? Therapy mo ba? Lumapit ang bata at nilagay ang laruan sa kandungan ng mama. Daddy, kiss chicken! Ayoko nga. Enrique, wag mong itrauma ang bata. Sige na. At nagkaroon pa sila ng mga tawanan at bonding na kahit na naiinis si Enrique sa pang-aasar sa kanya ng sa manok, ay natutuwa pa rin siya. Sa dingding ng kanilang bahay ay nakasabit ang lumang yellow handkerchief ni Liza. Naka-frame, may maliit na sisiw at ang mga salitang stay brave. Sa ilalim nito ay ang litrato nilang naka-sunflower duster at basketball jersey. May putik sa muka at may tandang sa likuran. Hindi na itinago ni Enrique ang litrato dahil natutunan niya na hindi lahat ng kahinaan ay kailangang ikahiya. At natutunan ni Liza na ang bagong buhay ay hindi lamang tungkol sa pagwawagi sa laban sa mga taong nanakit sa kanya. Ito ay tungkol sa maliliit na umaga, sa almusal na sabay nilang pinagsasaluhan, sa mga halik na hindi na kailangang itago, sa batang tumatakbo sa bahay, sa lalaking masungit pa rin sa ibang tao pero marunong nang tumawa ng malakas kapag kasama siya, at sa sarili niyang puso na hindi na natatakot na maging masaya. May mga sugat na hindi na nawawala pa dahil lamang nakahanap tayo ng bagong pag-ibig. May mga alaala rin na hindi naman kailangang burahin dahil ang tunay na paghilom ay hindi